Pasensya na kayo sa words ko. Huwag nyo kaming lokohin po. Malapit-lapit na po talaga ang sumuko dito kay Mark. Kunting-kunti na lang po susukuhan ko na si Mark. Masakit din para sa amin na bakit ganun na parang ginagawa naman namin lahat ng mga kaya. Bakit pinagsisinungalingan pa rin kami? Sanayin mo yung sarili mo na nagpapakatotoo ka dahil darating yung oras, hihiwalay ka sa magulang mo, magtatrabaho ka kung saan man lugar. Paano ka magugustuhan ng mga kasamahan mo kung sila ay pagsisinungalingan mo? Magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng viewers, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating Facebook page, maging dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy na panunood sa ating mga vlogs at sa pag-share. Walang sawang hindi pag-skip ng ads. Thank you so much. Malaking bagay po ang ginagawa ninyo para sa ating adhikain na makatulong. At ngayong araw dito kami kala Mark para po kamustahin ang lagay ni Mark kasi bumalik ako sa school nila kanina at wala, hindi pa din daw po pumapasok si Mark. May ilang araw na, pang-4 na araw na yata o 3. Nay, papasok kami, Nay. Kamusta kayo? Grabe ang panahon dito mga kalingap sa Bicol, talagang walang tigil yung ulan. Ngayon nga lang tumigil-tigil o kaya ngayon lang kami nakalabas. Kamusta na si Mark, Nanay Glyza? Kaignaw pa lang po kanina. Kasok po ata niya. Ang inabot? Nahilot ko na yan kahapon kay Lolo. Nasa pang ilaw nyo, bakit di nabubuhay? Nakasaksak po. Okay. So mga kalingap, medyo madilim-dilim na din kasi ayun nga, anong oras na din? Parang 4:30 na. Tapos ganito pa kasama yung panahon. At tanong natin si Tatay Budoy, parang hindi ko napansin. Nanay, nasa po si Tatay Budoy pala? Sa Itok po. Saan po, Nay? Itok. Nag-ano po? Dahil po ngayon o kaninang maga. Hmm. Totoy, inom kang tubig. Ano pa, kumusta ang pakaramdam mo, Mark? Wala ba kayong ilaw, Nanay? Na pwedeng buhayin? Wala pa po. Ha? Patingin daw kay Mark kung mainit pa. Kinrang kaso ka? Opo. Kumusta yung pagbigay ng ng excuse letter sa school? Nakapagbigay ka? Matataas daw po ang grade. Ano daw? Matataas daw po ang grade, sabi ni Ma'am. Paano nyo nalaman? Sinabi kay Unad. Si Unad po ang pinaano ko at gawa nga hindi ko maiwanan to. Ay, Si Tatay Budoy ang nagtingin ng grades. Kasi magulang yung pipirma doon na yan, oh. Okay. Sabi ng teacher, matataas daw ang grades, pero sa isa lang pa ang hindi pa napipirmahan. Gusto nung teacher sa Lunes, kahit pumasok man daw ito at nang mapirmahan na daw yung isa. Sabi ko, papasok na lagayan at may sayaw silang gagawin. Anong oras umalis si Tatay Budoy, Nanay? Kaninang maga na po. Ha? Kaninang maga na. Kanina umaga. Pero ngayon, kumusta yung pakiramdam mo? Ayos naman na? Anong araw ba bukas? Biyernes. Biyernes, papasok ka na bukas? Ewan ko lang po. Kagabi nga po, hindi ko na lang sinabi kay mama ko na inika po ko. Kailan kagabi? Lagi po ko na-atake paggabi po. Minsan po nalabas na lang din po ako. Minsan, inom ako ng tubig pagka inaano ko na. Minsan nga po, tinatanong ako ni mama kung ano daw naramdaman ko. Okay, nalagdat lang po pero totoo po muna minsan yung dibdib ko naninikip po. Kahit sa school po, mga kaklase ko rin po nakakapansin po sa akin. Ano Mark, ano nangyayari sa'yo? Wala nga. Para kang nakayo ko Para kang iniinda sa dibdib mo. Pero ano kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Ayos ka na ngayon? Baka pwede pumasok ka na bukas. Napasok na po. Ha? Napasok po. Kasi sayang naman, matataas pala yung grades mo. Kung pakiramdaman mo yung sarili mo, kung sa pakiramdam mo kaya mo na, pasukan mo na, para wala ka masyadong maging gap dun sa pinag-aaralan sa school, no? Kaya na rin po ko sa sponsor ko po Kaso Kaya, di ko lang po talaga kaya. Hindi mo pa kaya, pero bukas sa tingin mo, kung makakapagpahinga ka pa mamaya,
magdamag pa naman niya na pahinga. Mapasok ko talaga ako. Kahit ano. Eh, kung kaya nang pumasok, pasok na bukas, ano? Ako. Wala muna mag-practice ng sayo. Huwag ka na lang muna mag-practice kung may papractice kayo sa'yo. Huwag ka na muna mag-practice. Basta pumasok ka, nandun ka sa school, nakaupo ka doon, makinig ka. No? Okay, mga kalingap. Napakarami po nagme-message sa akin na mga viewers. Sa totoo lang, Nay, halika po, upo ka po dito. At nakatayo si Nanay Glaze ay. Ang mga, baka hindi na tumangkad. Nay, upo ka dyan. Kahit ka lang dyan, Commander, hindi ka na mabasa. Natatalsikan nga. Ako na mabasa. Sa totoo lang mga kalingap, ito po Nanay Glaze, ang dami sa akin nagme-message na bakit sabi mo, Marcos, bibigyan mo ng trabaho si Mark. Ang dami po sa akin nag-message. Sabi sa akin, kumbaga parang hindi mo naman tinupad, ganito ganyan. Ang dami nila nag-message sa akin. Sa totoo lang mga kalingap, pinag-usapan namin po ni Commander si Mark na inantay ko siya nung araw na pinupunta ko siya dun sa shop. At sinabi ko po na kay Commander na since wala naman kaming tao sa munti naming negosyo, ay bakit hindi namin turuan si Mark na mag-bake at siya maging baker kung pagtapos ng school niya at kung wala siyang assignment, pwede siyang gumawa. Kung meron naman, walang problema akong gagawa. Kaya lang po mga kalingap, hindi dumating si Mark ng araw na inaantay ko siya. At ang pinag-usapan nga namin ni Commander, sa kanya namin ibibigay yung sahod na 5,000 pesos every month para maging tulong para sa nila, sa pamilya nila. Kaya nga lang po ay inantay ko si Mark nga nung araw na yon. Wala naman akong Mark na nadatnan. So in-extend ko pa nga yung schedule ko nung araw na yon na dapat po may pupuntahan ako kay Abdul. Sabi ko baka dumating si Mark ng hapon kaya di mo na ako pumunta. Para na sa ganun matraining ko sana si Mark. So nga lang po wala. Ano bang nangyari Mark? Bakit? Kasi ako yung inaano ng mga viewers nyo. Viewers natin na sabi mo bibigyan mo ng trabaho. Ano ba yung nangyari Mark? Balik lang po ko dito sa bayat. May gagawin pa nga po pala akong may reviewin nga po pala pa ako at para makanabol din po ko doon sa test namin. Unang test pa lang po namin yung araw na sinabihan niyo po kami. Tapos sabay. Pero nung araw na sinabihan ko ikaw Mark, Friday yon. Dumaan naman ng Friday, Saturday, Sunday. Oh, yun nga siguro kasi nakaramdam ng hindi magandang pakaramdam si Mark. Pero yun nga ang napag-usapan sana namin ay ganun yung gagawin namin para sa bata na to, para kay Mark, para makatulong din siya sa magulang niya. Hindi naman siya piporsahin na magtrabaho kung may gagawin na assignment, may mga project na kailangan gawin niya, hindi naman kaso nga lang yun nga dumaan yung 3 araw na inantay ko si Mark kaso wala man Mark na dumating din sa munti naming negosyo. Kasi ako lang nanay kasi yung ng viewers na na bakit daw si Mark hindi naman daw nabigyan ng trabaho o Huwag po kayo mag-aalala mga manonood po na hindi po binigyan ng trabaho si Mark. Nagkataon lang talagang maraming reviewin si Tutoy na hindi, sabi ko wag ka na muna kakong po umano at importante ka ako yung reviewin mo kasi gusto mo ba kakong bumaksak. Sabi ng bata hindi naman po. Kasi nanay nung daw araw ng Friday nakita daw ni Commander naman dun si Mark na nagdaan dun si shop. Nilip nga po. Oo. Kaso nga lang daw syempre medyo napagsabihan ni Commander kasi yun nga yung nangyari nung last video namin sa kanya na medyo syempre bilang magulang si Commander po. So, ang akin po naman yun po sabi kong sa na nung araw na yun talagang sinabi naman nung anak ko na mama binigyan ako ni Commander ng baon nung maga. Tapos binibigyan uli ako nung anak niya ng baon nung tanghali. 'Di ba sabi ko sa iyo, kasi nung tanghali din na yun binigyan ko rin talaga yun ng baon. Hindi na talaga niya tinanggap. Oh, ganito kasi yung nanay. Yung anak po kasi ni Commander, napakabait na bata po noon.
Yun po kausap ko siya nung hapon kasi nga sinabi ni Mark na hindi niya tinanggap. At bago pa po yung mangyari, bago ko si Mark tanungin, alam ko na po na ibinigay po ng anak ni Commander yung baon. Kinuha po ni Mark, tinanggap po niya. Umaga po yun. Isang beses lang naman ako nagbibigay sa ng baon kada araw, di ba? Opo. Oh, yun lang naman, isang beses lang naman. Bakit ka pa naman niya bibigyan ng pangalawang beses kung nakuha mo na yung baon mo noong umaga? Wala naman ako sa kanya ibibigay kasi isang beses lang naman ako magbibigay kada araw. So, doon lang din nagsama ang ni Commander na parang nasisira yung anak niya na siyempre ang iisipin ko kung di ko alam yun, wala sa akin sinabi si anak ni Commander na hindi naman pala kinuha ni Mac, hindi niya sa akin binalik o wala siya sa akin sinabi. Bago naman ako pumunta dito, nakausap ko na yung bata na sabi ko nabigay mo ng allowance si Mark, sabi niya, opo na, ibigay ko na po kaninang umaga. Nung hapon kasi binibigyan ko yan ng baon. Sabi ko, pamasahe mo at saka pa Mama, wag na. At lagi akong binibigyan ni Kuya Makmak ng baon. Hindi niyo na akong intindihin. Lagi ko yung inaanuhan. Saka nandun si Denver sa school, inaabutan ako ng baon. Hindi ko na talaga tinanggap at kako, sabi niya para bukas naman may baon ako. Yun po ang sabi sa inyo ni Mark, pero tinanggap po ni Mark yun. Oh, di ba Mark, tinanggap mo? Oo, yung baon sa umaga po. Kaya sumama yung loob ni Commander kasi parang nasisira yung anak niya na nagsisinungaling na tinanggap naman pala sinabing hindi tinanggap. So iniisipin ko kasi kung di ko alam yun. Ang ibig ko po sabihin nung hapon may binibigay daw po sa akin. Sabi kay Denver, wag na at meron pa akong baon yung binigay niya sa akin. Hindi, kasi pumupunta daw sa room mo. Inaabot niya yung baon. Kuha mo naman agad. Salamat, sabi mo daw. Kasi wala naman ibibigay sa'yo ng hapon na yun at minsan lang nagbibigay Isang sa'yo. beses lang Niloloko naman. ka lang ng kaklase mong isa. Sabi lang. So ganito lang Mark, no? Kasi kami naman, hindi naman kami bata. No, sa totoo lang, napakaraming beses na pero piniintindi ko pa rin. Ganito Mark, isa lang naman yung gusto namin na tumutulong. Sana maging transparent naman, sana na wag niyo na kaming pasensya na kayo sa words ko. Wag niyo kaming lokohin po, no? Kasi kami po mas masaya po kami kung lahat ng totoo lang, kung ano yung nangyayari lang, kung ano yung talagang Yung katotohanan. yung katotohanan, yun lang po, no? Sa akin, wala kayong masasabi sa akin dahil ang lahat naman ng pinagagawa niyo sa akin talagang totoo yun. Kasi ayaw ko rin talagang maging bad sa ibang tao, lalo na ang anak ko, lagi kong tinuturuan din na huwag kang maging bad sa ibang tao, lalo na ikaw ay kasi hindi magandang yun sa tao. Kasi Sa susunod na totoo lang nanay, gawin, ha? sa totoo lang nanay, malapit-lapit na po talaga ang sumuko dito kay Mark. Konting-konti na lang po susukuhan ko na si Mark. Pasensya na po kayo pero kami po nagiging daan kami para po sa tulong ng sponsor para kay Mark. At depende na lang po ito sa sponsor kung gusto niya po irerekta na sa inyo. Pero kung hindi po, wala po akong magagawa. Basta ito po, last chance na po ito nanay para kay Mark. Kasi ako po parang, alam niyo po yun, parang masakit din para sa amin na bakit ganun, na parang ginagawa naman namin lahat ng makakaya, bakit pinagsisinungalingan pa rin kami, bakit ginaganto pa rin kami ng tinutulungan namin. Kahit po sa mga simpleng bagay, magpakatotoo po tayo. Sabi ko nga sa inyo, di ba dati pa, magpakatotoo tayo kahit na hindi sa amin, sa ibang taong kaharap ninyo, magpakatotoo kayo dyan at darating yung oras. Yung taong pinakitaan nyo ng kung ano lang yung totoo talaga na nangyayari, hindi nyo pinagsisinungalingan, darating yung oras, baka isa pa sila sa makatulong sa inyo. Diba? Kasi matutuwa sila. Ni minsan di kami niya niloko, ni minsan di kami pinagsinungalingan yan. Ayan, ganyan ha, paalala ko sa'yo. Huling pagkakataon na, pabuhin mo naman yung estilo mo at ako yung napapagod din ng sa anak ko. Wala, sa totoo lang tutoy, wala sa iyo magpapaaral ng ganyang ang hirap ng buhay ngayon. Galingan mo na lang.
Para sa sarili mo, wag mo nang isipin kami. Para sa sarili mo na lang, Tutoy. Dapat maging tapat ka. Kasi ang hirap din ng ganyan, Tutoy, sa totoo lang. Ako ano lang, ano diyan, lahat ginagawa ko na nga para sa iyo. Pinapangaralan kita araw at gabi na, Tutoy, bago umalis, manguros, mag-pray. Bago ka umalis, totoong sasabihin mo lang. Wag magsinungaling kasi ako hindi ako nagsisinungaling kahit sa ama mo, totoo ang sinasabi ko. At ganun din ang ama mo. Kaming dalawa nag-uusap, sarili na no, totoo lang. Ganun, Tutoy, sana ganun ka rin, maging ano ka rin sa amin. Yung Marcos, dahil sana ako nangin ng pasisya sa inyo. Ate kay Commander, sana. Mark, ganito na lang. Kung hihingi ka sa akin ng pasensya ngayon, tapos uulitin mo lang din, huwag ka na sana humingi ng pasensya ngayon. Ganito na lang. Gawin mo na lang yan para sa sarili mo. No? Huwag nang para sa kung kanino man, para sa amin o ano. Gawin mo yung pagpapakatotoo sa sarili mo. Sanayin mo yung sarili mo na nagpapakatotoo ka. Dahil darating yung oras, hihiwalay ka sa magulang mo, magtatrabaho ka kung saan man lugar. Paano ka magugustuhan ng mga kasamahan mo? Halimbawa na lang sa tinitirhan mo kung nangungupahan ka, kung sila ay pagsisinungalingan mo. Walang magtitiwala sa'yo kahit sino mang tao kung pagsisinungalingan mo sila sa kahit na maliit na bagay, Mark, magpakatotoo ka lang at magugustuhan ka ng kahit sinong tao. Yun lang yung masasabi ko sa'yo, Mark. Huwag ka na lang sa humingi ng paumanhin, okay na sa akin yun. Basta ito, last chance na to. At kapag kung mangyari pa rin yung ganito, tao lang din kami na napapagod din, no? Napakadaming beses na ginawa ko naman yung best ko para unawain. Kahit na may simpleng bagay, alam niyo sa mga kalingap, sa totoo lang, bilib ako sa anak ni Commander din kasi maliit lang yung allowance niya rin kapag pumapasok. Minsan hindi ko po siya naringgan sa amin ni Commander na, mama, may bayarin po akong ganito ganyan. Kasi kahit na kung maliit na bagay lang at kaya niyang magtipid sa baon niya para makapag-ambag siya doon, ginagawa niya po. Si Mark sa akin kahit maliit na bagay, nagsasabi siya sa akin, dumadaan siya, kahit maliit na bagay, okay lang, sige. Walang problema, sige, bigay mo yan, sige, bayaran mo. Kahit maliit na bagay. Kami nga Parehas lang sila ng allowance, parehas lang din sila naman ng school, parehas lang sila ng year, ng grade, o ano man. Pero yun lang, basta ano lang, Mark, tulungan mo din sarili mo kasi kami nandito lang para tumulong sa'yo kasama ang sponsor. At ang viewers, syempre, grabe yung suporta nila hanggang ngayon sa inyo. Andyan pa rin sila nanonood kahit na yung iba nagsasabing nagsasawa na kasi para walang nangyayari. Nagsasawa na kasi kumbaga ang dami na din daw lies o na nangyari noon. Pero andyan pa rin sila, nagmamahal sa inyo, sumusuporta, nanonood. Kaya sobrang nga pasasalamat ko sa kanila, hindi sila nagsasawa na suportahan kayo. Ayan ha, Daniel, maging aral na rin yan sa iyo. Dapat maging totoo lang ha. Ganun na lang. Magulang, okay lang na kasi magulang mo ako. Yung ibang tao, lalo na to, marami sa iyong nanonood. Marami sa iyong mahanga, ikaw daw ang pinakamabuting bata. Huwag mo nang sayangin yun. Ibalik mo ang dating Daniel. Mag-aral kang mabuti, huwag kang bad ha. Yung totoo lang anak ko at hindi kita tinuturuan ng ganyan, sa totoo lang. Ganito lang, Mark. Kami kasi ano lang kami, kung ano lang yung nangyayari sa buhay ninyo, yun lang yung kakaptured namin sa camera. Kaya nga sinasabi ng iba, ba't hindi mo kinat yung ganito, hindi mo kinat yung ganyan. Sa akin po, gusto ko yung totoo lang yung ipapakita natin dito. Kung ano yung lumabas sa bibig nila, kung ano yung naisip nila, ayun lang po yung i-upload ko dito. Kasi alam naman nila unang-una na nasa camera sila, marami nanonood. Alam mo na yan kung maglalais ka o magsasabi ka ng katotohanan, di ba? Kasi lalo na yun, ang daming nakakapanood, nagagawa natin ganyan. How much more pa kaya kung isang tao lang yung kausap natin at walang camera na kayang-kaya natin gawa ng ganun. Ito nga, ang dami nanonood, nagagawa natin ganyan. How much more kung isang tao, dalawang tao lang yung gagawa natin ng ganyan. Matatalino yung viewers. Ang mga tao, ano yan, alam nila yan. Hindi naman sila din mga bata, alam nila yan. Okay. So, ganun na lang. Magpagaling ka, Mark, ha? Pumasok ka bukas. May dala ako dito para sa inyo, oh. Pumasok ko bukas.
Ito, oh. May sab kaya. May dala tayo dito grocery para sa kanila, pandagdag sa araw-araw nila dito. Para na sa ganun kahit paano po ay naawa kasi ako kay Tatay Budoy mga sa totoo lang. Kasi nung isang araw nakita ko na naman siya na basang-basa ng ulan, tapos sige pa rin yung pangangalakal niya. Sabi ko, naawa ko sa tao na to kasi sige pa rin yung kayod niya para lang dito sa mag-ina niya. Kaya nga po si Mark, pinagsasabihan ko ng ganito, wag sayangin din yung pagod ni Tatay Budoy. Siyempre, yung iba din namang kinakain nila galing sa pinaghihirapan ni Tatay Budoy. Wag naman sana sayangin. Kaya hanggat kaya nating tuwid yung bata, gawin po natin. At yun nga, kapag napagod na tayo, tao lang din, pasensya na po kayo. Okay, Mark, paano? Sa ngayon, pupunta muna kami ha. Sige po. Magpagaling ka at magpasok ka bukas, ano? Opo. Okay, sige. Okay, nanay, punta muna kami ha. Sige po, maraming Okay. salamat po. So maraming salamat sa patuloy na nanonood sa ating YouTube channel ulit, sa ating Facebook page. At syempre kay Commander na kasama natin everyday, saan man tayo mapadpad. Commander ni Marcos, Alma Vlog sa kanyang Facebook page. Sana supportahan nyo kami mga kalingap. At nagpapasalamat ako kay Tita Faye sa pagsuporta kay Mark. At sa iba pa po na tumutulong sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At sana palagi kayong safe. God bless.